Okay, ano ba Hello, yan? hello, hello! Welcome back to my channel. So, for today's video, bibili tayo ng tinapay dito guys. Kasi mura daw to. So, 30. bibili ako ng mga worth Yan. 50 pesos lang. Kasi ngayong umaga lang ang kanilang merienda na to. So, sa Okay. hapon, mamaya ko na lutuin tong pinaluluto sa akin. Ano So, yun? para mamayang hapon, meron silang ulit merienda. So, ito Yan na bumili lang. ako kasi may pumunta ditong Wala na. deliver ng tinapay sa may malapit na tindahan sa amin. So, kaya dito na lang ako bumili. So, good morning guys. Ngayon, ang gagawin ko, maglilinis ulit dito sa aking munting tahanan. So, ayan ang ating lilinisan. So, ngayon, at kahapon ko nagawa ko na ito. So, yun na nga guys. Maglilinis tayo dito sa ating palasyo. Charot lang. So, nililinisan ko to guys kasi dito ibabagsak yung buhangin tsaka yung binili naming hollow blocks. Pero hindi pa ngayon kaya nga nilinisan ko lang, 'di ba? So merong tanim dito guys, tanim to ng kapatid ko, tinaniman niya daw dito. So mabuti naman at meron na tayong tanim. Dito at dito rin pala guys, dito yung isang puno ng niyog na pinutol nung nakaraang araw kasi yung niyog na yun guys is nasa gitna hindi naman nasa gitna ng daan. Ito kasi yung boundary, anong tawag dito? A right of way guys. Supposed to be kung walang right of way to guys, part pa to ng lupa ko at ng nanay ko. Kaya lang may right of way so hindi na namin nasakop yan, di ba? So ayan, tinatanggal ng kapatid ko yung puno ng niyog dyan kasi ang puno ng niyog yan dyan guys is nilagay niya lang dyan tapos tumubo na lumaki na katulad ng niyog na yan guys. So sa kabila na yan may buko yan ganyan pero mas mataas pa. So bali nasa ilang years na kami dyan, nasa 20 plus years na kami nakatira yan dyan guys. So bali nagtatanim-tanim na yung nanay ko dati dyan. Tapos doon sa gilid ng bahay namin, sa pinakagilid, meron ding tanim na niyog. Yung tanim na niyog na yun guys, dala ko yun galing Haro noon. 2009 namin tinanim ng nanay ko yun. Ano mo yan, dwarf. Pero iwan, but tumaas siya. Sabi daw dwarf, pero ang taas-taas niya na guys. So makikita nyo dyan sa susunod na video na to guys, ay yung niyog. Golden coconut palang tawag doon guys. So maliit lang siya tapos hindi mo malalaman kung ano na siya, kung matanda na or bata pa yung buko. So ang ginagawa nila, kinukuhaan nila ng isa tapos try nila kung bata pa yung, kung may laman na sa loob or what. So ganun. So tumaas ng tumaas, sabi ko papuputol ko na lang din. So hindi naputol nung nakaraan, nung nagputol ng niyog na to guys kasi sabi nila babalik na lang sila sa sunod na araw. So bumalik naman sila guys at itong araw na to ay magpuputol sila dyan. Sa makikita nyo, tinatanggalan dyan ng nagagawa namin ng mga puno. Ang avocado pala yun guys, tanim ng nanay ko. Ang sarap ng avocado na yun, malagkit at saka malalaki ang bunga. Noong 2023, bumalik ako ng Singapore nung katapos ng libing ng nanay ko. So may dala ako 10 peraso guys, ang lalaki. Tapos nung nasa eroplano na ako, pagbaba ko ng Singapore, nahinog na siya. Di ko akalain na mahinog siya kasi kinuhaan ako ng ang pamangkin ko 3 hours before ang alis ko sa bahay papuntang airport. So bali kinuhaan niya ako ng mga 2 o'clock or 1 o'clock ng hapon. So ang alis ko is 5 o'clock din ng hapon. Tapos nung ang flight ko sa papuntang Singapore is 12 midnight. So paglapag ko sa airport sa Singapore, tiningnan kong luggage ko guys, nahinog na siya. So nagtaka ako, bakit ganun? Ilang oras lang ang kagagaling lang ng puno ng
avocado na to. Tapos nung nailagay dito sa luggage ko, ilang oras lang mula Pilipinas papuntang Singapore, nahinog. So ganun pala yun pag nasa eroplano, kasi nasa baba ng eroplano yung bag natin, yung luggage, mainit pala doon. So talagang maluluto siya or mahihinog siya kasi parang kalburo yung init ng eroplano siguro. Kasi bilis niya guys mahinog. Sa totoo lang, promise, magdala kayo ng hilaw na kung ano, mangga or ano dyan, mahihinog siya talaga guys. First time ko yun na-encounter kasi noon hindi naman ako nagdadala ng mga ganon. First time ko rin nagdala ng mga hilaw-hilaw na mga prutas ganun, galing Pilipinas papunta dito. Ay, nakadala na pala ako ng prutas galing Pilipinas, mula Pilipinas papuntang Bahrain dati, pero hinangkiri ko yun guys, hindi naluto. So sabi ko baka hindi naman ganun. So iba pala pag nasa eroplano yung prutas. So ayun, so maikwento ko lang kahit konti lang, charot. So ayun, busy ako sa paglilinis dito sa ating munting palasyo na sabi ko na nga. At ang sabi ng iba ay palasyo. Kung palasyo ang bahay ko, paano na lang kaya yung ibang maliliit na katulad sa bahay ko? Anong tawag doon? Charot. So ayun guys, nagpapatuloy tayo dito sa pagtatanggal ng mga damo-damo. Medyo maraming ano dito guys, langgam, kaya masakit ng paa ko, kinakagat sila. Kaya pahinto-hinto ang ginagawa ko. Tingnan nyo, sana lagyan ko yun ng mainit na ano yan dyan guys, na tubig. Kaya wala akong mainit na tubig, sabi ko ano ko na lang, paapuyan ko na lang dyan. Pero naisip ko na naman na tanggalin na lang kasi pag sinunod ko yan dyan is madudumi na naman, diba, ang pinagsunugan. So ayan, nilagay ko dun sa kabilang lote guys. Satyuhin ko yan na lote dyan. Naglalagay ko lang dyan kasi mabubulok naman yung dahon ng mga damo-damo at mga damo yan. So okay lang yan, hindi naman basura yan, ano lang tawag yan, ng nabubulok. Buti kung plastic yan, diba? So walang nakatira yan dyan. Meron pala sa kabila pero malayo naman, so dyan ko na lang nilagay.
siya dito. Ang aking menda. Dito. Tapos, ito may isa rin poste. Kagaganda mo na sa kuno lang kabilog ka eh. Di ba naman diyo? May pader na. Ngayon sama mo. Pupunta naman galing ka mapambal ka pagay. Hindi mo nga yung tipo. Wala ka mong stress. So, ito guys, yung likod ng bahay ko. May space pa siya. Ayan, yan yung space na yan sa akin. Ayan. So, dito, ilalagay ko siguro yung aking kusina. So, dito banda. So, ayun ang ating bintana sa ating kusina. So, ito, ipabigiba ko to. Ihatiin lang to siya guys. Kasi gagawin ko dito counter bar. Para maganda naman siya tingnan, diba? And then, dito na side is ibakbakin. Ipapagiba ko to. Papatanggal ko to. Kasi, yung sa kabila yan dyan, CR yan. So, i-move kong CR ko sa kabilang side. Kasi meron kaming kusina doon, diba? Yung sa kabila nito is kusina din na dati. So, ang gagawin ko sa kusina na yon is yung magiging kwarto ko. Ikukunik ko siya sa toilet, sa CR. Kasi itong side na to guys is double siya. Double. May partition siya kasi. So, plano ko yung naitira kasi yung isang maliit na space na yun is pinaglulutuan namin dati. So, itong sinasabi ko na gigibain ko at gagawin kwarto. So, ayan, ang iniisip ko naman guys, doble gastos na naman to kasi sayang, diba? Pero okay na kasi ay pangit na naman ng ano niyan guys. Ang lababo na yan. Walang ano siya guys, walang paglagyan ng lababo as in counter lang. So, sabi ko, pag nagpagawa, ako ang nandiyan ako para sasabihin ko kung saan banda ilalagay. Kasi ang hirap guys pag sinabihan mo na ito, ganito. Ang gusto nilang masunod na hindi nila sinusunod yung may-ari ng bahay. Charot. Kasi dati kasi pagawa lang ko ng di ko alam. Kaya itutuloy na ano naman na So guys, ito ang ating kabuuan ng loob ng bahay ko. So, ayan, medyo malapad-lapad din ang kanyang space. Pero pinag-iisipan ko kung saan ko ilalagay ang kwarto ko. Kung dito sa kusina na to or doon sa may kabilang side. Kasi hindi ko sure guys kung ano ba talagang natin dito. Saka na lang natin pag-isipan pag nabona. So, pupunta muna tayo dito guys. Ito ay bahay ng kapatid ko. So, ayan, pupunta tayo dito sa loob. May kukunin ako guys kasi syempre alam nyo na kainan na naman, merienda na naman ng mga tao. So, ayan, nagpa-deliver tayo guys ng ating hollow blocks. 300 piraso yan ang in-order ko guys. So, 300 na sa 4,000 plus din naman guys. Ang mahal na ng hollow blocks. Nasa 14 pesos ang isa. Dati, ang bahay namin to nung ginawa to is 9 pesos lang yung isang hollow blocks. Ngayon, 14 na. So, medyo lahat na mga materialis mataas na guys. Ang hirap pala magkabahay. Mauubos ang pera mong pinaghirapan. O, ito na yung aking buhangin na sinako namin kanina. At yan ang view ng ating bahay guys. So, hanggang mula dyan sa may puno ng kahoy, hanggang doon sa poste ng ating
bahay. Yan yung aking lote. Nasa 177 ata to guys. 177 square meters guys. Pahaba siya konti. Hindi siya square na square. Medyo pahaba tong lote na to guys. So ayan, medyo malaki-laki rin ang improvement. At natanggal na rin ang pader dyan. So susunod na araw makikita ko na yung nitong view. Ayan, ang sinasabi kong poste. Yan, itong poste na to guys, nasa right side. Yan, mula dyan hanggang doon kanina sa may puno. Yan ang aking lote, ang party ko. So yan, nakita nyo yung bakante na to at yung poste na dati ang bahay ko. Yan dyan banda. Yan ang natanggal guys. Mga 1 meter ata. Pero hindi naman guys na 1 meter kasi yan parang pahilis yung cut nito guys. Inano lang ng tsuhin ko, i-straight niya lang yung pader kasi hindi naman pwede ipalihis kasi ang sa gilid ng na yan guys, sa pinakalas na poste, yan dyan yung muhon or yung tanda namin. So mula dyan sa may poste na yan hanggang dun sa may dating poste, ayan yung isa na to guys. Itong poste na to na tinanggalan nila. Yan, palihis dyan, papunta doon sa may poste na isa rin. Yan, ayan. Dito, andyan, yan. Nandiyan ang, ayan, nakita niyo yung muhon. Yun ang aming, pagitan ng tiyan ko. Pero dahil nga hindi pwede ipalihis ang bahay ko kasi syempre hindi na naman ang sukat hindi magiging skwala, 'di ba? Dapat skwala ang bahay mo. So kaya pina-straight ng tiyuhin ko lang. So bali meron akong space na maliit lang. Siguro mga isang dangkal o 2 dangkal lang guys. Ang natira diyan mula sa aking pader at papunta sa muhon. So ayan ang sa likod na yan guys, ang aking gagawin dyan, ipaparapingan ko, plasteran ko, plasteran, anong tawag ba dun? Basta ganun, wrappingan yung pader na to guys, yung firewall, para sa huli pag may pera naman tayo, palagyan natin ng water. Ano ba yung tawag doon? Basta yung hindi pwede makapasok ang tubig sa loob. So dito pumunta ko dito sa kapatid ko at syempre dahil nagpa-chenso kami ng buko or niyog, merong mga buko, pwedeng gawing buko salad. Pero nag-inom kami muna dito guys kasi masarap uminom ng malamig na buko with milk. Nilagyan kasi ng gatas ng bayaw ko yan. So gusto ko sana plain lang pero wala na. Nalagyan niya na lahat ng gatas kaya uminom na lang ako. So yun. Kakatapos lang namin magtanghalian yan guys. So nag-inom-inom muna kami dyan kasi syempre alam niyo na mainit ang panahon sa mga panahon na ito. Charot. So ayan guys, medyo marami nakuha naming buko dyan. So ang iba parang matigas na. Na tawag doon? Anong tawag doon guys? Pwedeng pangkupras na. Parang ganun. So, ayun, hindi ko na bininta ng kapatid ko. Ang kapalit ay yung putulanson noong nakaraang araw. So, itong kinakain namin, dito yan nakuha dito sa kapatid ko kasi pinaputol namin yung isang puno dito. Kasi nga, pag nagbagyo is baka matumbahan ang bahay niya. Kaya pinaputol nila.
Madasi ko. Wow! Malay mo magpisi ka. Tudas ka agad. Wala na dahon nga ma. Nati budoy ang saka. Tama ni kadulot. Naton may amo nagsaka sa babaw kung kahoy. Gani, no choice na yung balin. Kinandan i-remove. Sigabal. Wala. Nga yung isog. Abi natin ilang budoy kinausap kay do. Kita ba yan kay do ang yakel? Ay, ang duman sa yakel do na naman yung budoy. Hindi na magato. After 1 week, ganito na siya. My father, no. So, medyo maingay guys kasi nag-chinso pa sila na nasa harap namin yung avocado at saka yung puno ng niyog na sinasabi ko kanina na ipapaputol ko kasi sabi nila tanggalin daw kasi ang bubong daw ng bahay ko masisira yun. Ayaw ko sana ipatanggal guys kasi sayang yun yung ngayon na avocado dito. So wala tayong magagawa kasi nasa kilid ng bahay tapos pag nagbubong dyan daw masisira ang bubong at saka yun nga maano ng bubong yung puno, diba? So, pinatanggal ko na lang. Sayang, ang ganda talaga yan ng avocado na yun, guys. As in na lang ito, guys. Sana nakabili pa ulit ng avocado at maitanim. Misha! Si Misha! Ha? Importante kung hindi mo importante mapabiman mo lang. Oo. Kalibot. Amo man na Kaya galing para tuyo. nga hindi ko siya Amo na galing tuyo kung ang mabiman. Mabiman mo na sa palibot. Bisan hindi pa sa palibot. Oo. Mga lublak na. Damo subay yun? Ha? Damo subay. Kahit isang bayaan mo na tinuig. So, ito yung view natin dito Kailan guys sa may mabinang- terrace banda. Medyo malaki rin tingnan, di ba? Nasa 600 na yung hollow blocks natin guys. Siguro tamang-tama na yan hanggang matapos, hanggang mabilang. So, ayun guys, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!